So yun nga mga kalpa, good morning. For today's video vlog nga pala ay i-guide ko nga pala kayo, no. So quick review lang ito at saka quick guide. And so sa mga nagbabalak magpalit ng braking system sa harap, so kapag gusto ninyong mag-4-pot, meron kayong mga magiging problema. Ang magiging problema nyo rito mga kaalpa ay sa pagbabracket. So kung gusto niyo mag 267mm, ayan, big disc, pwede sa inyo tong video na to, no. Pero kung ayaw ninyong mag big disc, pwede nyo nang skip yung video. Kung ayaw nyo ng sobrang lakas na preno sa harap, ayan, skip nyo na tong video mga kaalpa, kasi hindi to para sa inyo. So kung 2-pot lang ang gusto mo, ayan, better skip na lang yung video. So dito mga kaalpa, kapag ka nag 267mm kayo na big disc or 260, and ito yung mga magiging problema ninyo, lalong-lalo na sa mga naka Honda Click. Ayan. So ito kasi pang right ito mga kalpa sa front shock. So iba kasi yung design ng Honda, pang kaliwa sila lalo na sa mga Honda Click, pang kaliwa sila. Ito kasi pa right. So kapag nagkamali kayo ng bili ng bracket, meron kayong mga magiging problema rito. Hindi siya magpipit o kaya baliktad. So ito kasi nakadesign siya pang right. Ang una kong naging problema nun mga kalpa, meron tayong binili na bracket sa Thailand. Ayan. So ito naman pang left itong nabili natin. So dapat pala pang right. So ito, pag ganyan kasi siya pagka nakatayo. So pag i-install natin yung sa front shock, ganyan siya. So dapat ang tayo ng caliper nakaganito siya. Ayan. So meron kasing naka-designated na design na pang Honda. So ganito yung tayuan niya mga kalpa. Pag ganyan siya, pag pang left. Pag pang right, ganito. Ayan. Nakapaganyan siya, nakatayo. So kaya bumili tayo ng pang TRC. So bali ganito siya. Kaya kung mapapansin niyo sa iba, ganito yung tayuan, kasi mahirap yung design na pang left. So kadalasan pang right yung pinangbibili nila, yung mga pang Mio. So ganito yun mga kalpa, pang Mio, pang Wave, halos same lang yung conversion, hindi kayo mahirapan. So sa Honda, napakahirap maghanap ng conversion bracket tsaka yung caliper. So bihira lang din yung stock. So kaya bumili tayo ng TRC. So magtataka kayo kung bakit meron pa tayong isang bracket. So nagtataka kayo bakit napakalit. So ito pang Wave ito. Yung mga nagbabalak mag-Indo concept na pang 4-pot ang gusto, pwede ito mga kalpa, kasi nasubukan ko na ito sa Honda TMX 155 natin na Malaysian build. So kung lagi kayo nakasubaybay, makikita nyo yung build series natin dun sa pag-install ng caliper bracket. So ganito naman siya. Ayan, ganyan yung tayo niya mga kalpa. Ayan. So kaya merong ganitong bracket para hindi siya sasayad, kasi lumalaki yung disc natin Ayan, bali ganyan yung itsura niya kapag nakasalpak. Ayan, nandito kasi yung front hub Tapos meron din pala kayong magiging problema sa disc, lalo na sa holes. So sa B2 kasi 4 holes siya. Sa B3 5 holes. Ayan, so ito problema natin. Kaya bibili ulit tayo ng disc na pang 5 holes. Pero ito ipapakita ko yung itsura niya. I-imagine na lang natin kung halimbawa nakakabit na siya. So ipapakita natin mga kalpa. Tsaka dito pala, bago natin ipakita, bibigyan ko kayo ng guide. So baka magtaka kayo kung paano siya in-install. So halimbawa nakabili kayo ng pang 4-pot na pang right. So halimbawa pang right yan yung pang ganyan. Kasi sa Honda, iba yung tayo niya.
Ayan, inulit ko mga kalpa. Halimbawa, nandito yung front shock. Ganyan siya nakakabit. Baligtad siya. Ayan, pang right to Tapos pagka i-convert mo yan sa left, sa Honda, nakatayo siya. Ayan, ganyan yung tayuan niya. So, ito mga kalpa. Ayan, ganyan na. Wait lang. Kasi isa lang natin nagbibideo. So, kapag nag-convert kayo ng front shock na lighten, ang laging iisipin ninyo, ang laging mauna dapat is itong bracket. Kung mapapansin niyo dito sa caliper na to, meron siyang thread, di ba? Ayan, dalawa yung thread niyan. Tapos itong sa may bracket natin dito banda, wala siyang thread. So, ang gagawin nyo dyan dapat, ito yung nakaibabaw. Ayan. Bakit nakaibabaw yan? Kasi, dito may thread sa caliper. Siya yung maglalak dito. Mali pagka pinailalim nyo yan. Kasi, dito lang yung maglalak sa may caliper pag nilagyan nyo ng bolts. So, ulitin ko, dapat nakapaibabaw yung bracket. Tapos, kung mapapansin niyo sa mga caliper bracket, dito sa pinakamahaba, yung dalawang yan, yung point A to point B, laging dyan yung may thread. Ayan. Ulitin ko, itong magkaiwalay na medyo malayo, yan yung laging may thread. Tapos, yung laging magkalapit, yan yung walang thread. Ito yung sa kapitan ng front shock. Yung dalawang yan. Ito sa caliper. Ito ang laging nauna. Ayan. Kasi siya yung maglalak dito. And para sa mga baguhan pero kung expert ka na rito, goods na sa ito. Skip ka na sa video. Ayan, ganyan siya mga kalpa. Tapos, meron din akong naging isang problema. Nag-washer din pala ako sa wave. Siguro ito mga siguro to 1 cm yata. So, hang bushing ito, hinati lang namin. Ayan, tawag dito, pinailalim din namin to sana kasi yun dito to basta marami tayong conversion kasi hindi siya plug and play. Pag nag-convert tayo, bali gumanyan yata siya. Or dito sa may dito sa may front shock pala ako nag-adjust nun. Ayan, bali ganyan pala siya. Kasi sa front shock dapat malayo siya. Kaya laging nakabang itong spacer na to. So ito, ganito yung tayo niya mga kalpa. Kapag ka nakabit sa outer tube na pang wave. Ayan, ganyan siya. Ayan, nakita ninyo yung pormahan. So, kaya tayo may spacer kanina, gumanito siya. Gumanyan siya. Kasi sumasayad. Kasi nga, nag-convert tayo sa pantra. Ayan. Pero sa siguro sa click, pag nilagay nyo to, baka plug and play na lang. O kaya may konting adjustment sa washer or spacer. So ito, pakita ko lang yung talagang pang bracket ng pang left dito sa click. And ganyan yung tayo niya. Tapos bibili kayo ng caliper, dapat nakapaganyan. Ayan. Wala kasing tagahawak Ayan, nagasgasan na yung racing boy natin. Ayan, bibili kayo ng caliper, yung pang paganon. Di bali, dadrop ko yung mga link dyan sa baba mga kalpa. Ayan, ganyan siya. Tapos ito naman yung conversion. Pag pang right yung caliper mo, tapos ilalagay mo dito sa left. So itong TRC na CNC bracket, pang conversion ito sa 4-pot caliper pag ilalagay mo siya sa left. Itong caliper, pang right ito. Pwede ito sa mga Mio, sa wave. Ayan, universal ito basta pang right. So bali ganyan yung magiging tindigan niya mga kalpa pag nag big disc kayo. Yun lang ang disadvantage nito kapag ka magtatanggal kayo ng front wheel o kaya nabutasan kayo,
mahirap tanggalin. Babaklasin nyo yung mga tornilyo. Yun yung disadvantage nya. Ayan. So bali ganyan yung magiging tayuan ng mga kaalpa. Saktuan lang yung butas nito sa front shock. Ayan. Kaya itong dalawang thread na ito ay nandyan. Yan kasi yung iipit dito. Kasi pag naglagay ka ng bolts, yun yung kakapit dito sa likod. Ayan mga kaalpa. Tignan ninyo. Saktuan lang yung butas nya. Diba? Napakagwapo nito pagka natayo. So, dyan na matatapos yung video vlog natin mga kaalpa sa guide and tips sa pag-upgrade ng 4-pot caliper tsaka big disc dito sa mga Honda Click tsaka guide na rin natin, no? So bago kayo bumili, pag-isipan nyo munang mabuti, huwag kayong bili ng bili, kasi ako isang beses na ako nagkamali sa bracket. So dito, pero okay lang yan kasi may natutunan tayo sa mga ganitong bagay. At bago tayo magtapos mga kalpa, huwag nyo sana nakakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know is not in her.